What's up YouTube? It's your boy Yek Yek, at ngayong araw na to guys is ituturo ko na sa inyo kung paano ba magkaroon ng switch yung ating busina, no? So gagawin natin to para maging legal at iwas huli tayo kapag meron tayong loud horn, at syempre kailangan din natin ng stock horn sa ating motorcycle. So bago ko ituro sa inyo guys, paki-like naman ang ating video, at kung hindi naman kabigatan sa inyo is subscribe nyo na rin ang aking channel. So ituturo ko sa inyo yung diagram kung paano ba ginagawa yung switch para sa ating busina, no? Nang sa ganun mapagpapalit natin yung loud horn at saka yung stock horn. So meron tayo ditong battery, relay, yung switch ng busina sa handle. Okay, meron tayong loud horn, meron tayong stock horn, at meron tayong domino switch. Okay. Okay, so unang-una sa lahat guys, ang gagawin natin sa pagwa-wiring is i-connect natin itong number 30 ng ating SPDT relay. Ito yung dalawang 87. Okay, so itong number 30 nya, automatic yan guys, i-connect natin sa positive ng ating battery. Pasensya na kayo sa drawing ko guys Okay, so ito yung main input ng ating relay. Ang output naman niya is sa dalawang 87. Para ma-activate yung relay guys, meron tayong 86 tsaka 85. Either way, pwede nyo ikabit yung isa sa accessory line. Okay, again, yung isa sa accessory line ng motorsiklo para hindi siya bukas kapag nakapatay ang ating motorsiklo. Kung ikakabit nyo kasi yung isa dito sa 85 tsaka 86 sa battery, automatic bukas yan. Kasi yung accessory line ang trigger. Nagkakaroon lang kasi ng power yun kapag sinususian mo yung motor. So dapat sa either way 85 or 86 yung isa doon nakakabit sa accessory line. So let's say ito na lang 85. Lagay natin yan sa ACC, accessory line ng motor. At yung kabila naman, yung 86, automatic dapat nasa ground yan. Okay, ngayon etong relay na to sa 87, yung sa akin kasi yung isang 87 ko nakakabit siya sa switch ng ilaw ko. Okay, nasa switch ng ilaw yan. So kahit isa lang gamitin natin itong isang 87. So dito na lang natin kunin itong isang 87 guys, ikakabit nyo yan mismo dito sa positive ng ating loud horn at saka stock horn. Okay, so kuwari itong 87 na to, pagapangin natin yan, positive to guys kabit natin dito sa positive ng stock horn at sa positive ng loud horn. Okay, so ang trigger nito guys, yung switch ko is negative trigger. So meaning yung switch nakakabit siya sa negative or body ground ng motor. Okay, so ito na yung kabilang wire ng ating switch. Ito yung nasa handlebar, yung pambusina, yung pag pinindot mo pipip, di ba? Okay. So yung kabilang wire niya is ilalagay nyo sa common ng ating domino switch. Okay, so let's say ito yung common ng domino switch. Normally kulay red yan guys. So common yan ng domino switch. Again guys, ulitin ko, yung switch ko sa motor, ito para to sa Fury 125. Pwede nyo namang i-check kung yung trigger ba ng motor nyo is negative or positive. Okay, pero normally negative kasi ang trigger ng busina. Basically, pagka pinindot mo yung busina, ko-connect siya sa body ground, kaya nag-horn. Okay,
Balik tayo dito sa domino switch. Nasa common wire tayo, di ba? Meron pang dalawang wire yan. It's either black or green. Okay? Ganon. Yung isa, let's say yung black na wire, ikakabit mo siya dito sa negative ng ating stock horn. Okay? Again, yung isang wire, ikakabit mo siya sa negative ng stock horn. At yung isa namang wire, let's say ito yung kulay green, ikakabit mo siya sa paano natin? Tuloy natin dito sa negative ng ating loud horn. Okay. Uulitin ko sa inyo guys. Positive ng battery kailangan na connect sa ating relay. Yung dalawa yung 87. Okay? Kasi yung isang 87 pwede nyo pang pagkabitan yan ng mga accessory, let's say ilaw, malakas na ilaw, pwede nyo pagkabitan yan. Okay, so 30 ng battery or battery going to 30 ng relay, yung 86 naka body ground, yung 85 nakalagay or nakatap sa accessory wire, pang activate lang kasi ito guys. Once na sinusin nyo yung motor, ma-activate nya yung relay at magtuthrow siya ng kuryente sa dalawang 87. Okay? Doon sa isang 87, ikakabit nyo siya sa positive ng ating stock horn at saka ng ating loud horn. Okay? And yung stock na switch ng busina, normally naka-negative yan. Naka-negative trigger siya. Yung wire niya ikakabit nyo sa domino switch sa common. Again, common. Kulay red na wire to guys. Normally kulay red na wire. Okay? Tapos yung dalawang wire, tatlo kasi yan eh. 3-way to eh. Yung dalawang wire, yung kulay black at saka yung kulay green, ikakabit nyo siya. Yung isa para sa loud horn at yung isa naman is para sa stock horn. Okay? So, kapag switch mo na itong domino switch, kung wari tinaas mo, ang tutunog lang sa'yo is itong stock horn. Kapag switch mo naman siya pababa, ang tutunog naman sa'yo is yung loud horn. Ito guys, iwas huli to according sa LTO. Kasi kung nakarekta lang na kung wari loud horn lang ang nakalagay sa motor mo, is bawal yun. Okay? Pero kung stock horn, okay lang. Pero kung gusto mo nga yung dual horn, pero meron kang stock, gawin mo itong bagay na to para pagdating mo sa LTO, kung magpaparegister ka, makikita na nila na merong switch yung busina mo, pwede mong pagpalitin yung loud horn at pwede mong pagpalitin yung stock horn, is approved to sa kanila, no? Okay, so ganito yung mangyayari kapag nagawa nyo na itong mga bagay na ito. Punta tayo sa motorsiklo ko para makita nyo. Okay guys, so nandito na tayo sa aking motor. I-turn on na natin yan. Yan, bukas na ang ating motor. Ayan, okay, ito yung switch ko, yung domino switch. Yan, so nakababa siya. Pag pinindot mo siya, ayan yung loud horn ko. Kapag itinaas mo naman, yan yung stock horn. Okay? Ganyan ang mangyayari guys kapag ginawa nyo yung pinaliwanag kong diagram. Okay, so ganyan siya. So ganun yung mangyayari guys kapag meron kang switch para sa loud horn mo at saka sa stock horn mo. Again, ito yung exemption kapag ikaw ay magpaparegister sa LTO. Bawal po na ang nakatap lang is yung loud horn at wala kang switch kasi hindi ka ipapasa ng emission. Kailangan meron siyang switch na mapagpapalit mo yung loud horn mo at saka yung stock horn mo. Okay?
So sana guys nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo, paki-like ang ating video, subscribe na kayo sa aking channel para sa mas marami pang video kagaya nito, no. Kung sa Facebook mo napapanood to, paki-follow mo na rin ang aking page. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagsubaybay nyo and goodbye.